pinalutang na snap election na kilalang supporters ng mga Duterte sa Senado. Ang dahilan sa ating paniniwala ay gustong pagtakpan ang pagkakasangkot ng mga senador sa isyu ng graft and corruption. Kung yung mga kumunita dyan sa scam ng flood control na in-expose ni Pangulong Marcos, sino iba yung mga senador na nabanggit na di umano'y merong kinalaman? Dating Senate President Escudero, dating Senate President pro tempore na si Jingo Estrada, dating Senate Majority Leader na si Joel Villanueva. At ang nag-expose ng gustong snap election ay itong kasalukuyang Minority Leader na si Alan Peter Cayetano, na tulad ng sinabi ko, labag sa saligang batas. Kasi wala sa saligang batas as ang snap election. Di ba? At alam naman natin na kailang gustong maging Pangulo ay si Sara Duterte na meron ding problema sa graft and corruption. Di ba ang linaw niyan? Sino ba ang senador na kaalyado ng ating administrasyon ang kasalukuyang nakapwesto sa Senado na nasasangkot sa graft and corruption? Wala naman tayong natatandaan. Meron bang binanggit na senador ngayon nakakampi ng Senate President Tito Soto na nasangkot sa graft and corruption? Wala. So bakit ang oposisyon katulad ni Alan Peter Cayetano ang gusto ay snap election? Malinaw sa aking analysis at opinion, gustong pagtakpan yung kanyang mga kasamahan na sangkot sa korupsyon. Ako naniniwala kung ang panawagan ni Cayetano as minority leader ng Senado, mag-resign ang mga nasasangkot sa graft and corruption, mas maganda yun. Dahil kapag nag-resign sila, pwedeng ipatawag ang special election para punuan ang mga mababakanting posisyon. Kung halimbawa ang panawagan ni Cayetano ay resign Sara Duterte, resign Escudero, resign Villanueva, resign Jingo Estrada, mas katanggap-tanggap pa. Kasi sila ngayon ang isinasangkot at merong problema sa korupsyon. Hindi ko sinabing guilty sila. Hindi ko sinabing sila ay wala ng karapatan. Meron. May karapatan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Sara na-impeach sa Kongreso dahil sa graft and corruption sa Office of the Vice President at Department of Education. Si Escudero, Jingo Estrada at Villanueva ay ilang beses nang binanggit ng mga kontraktor, ng mga district engineer at saka ng dating Undersecretary Bernardo ng DPWH. Di ba? Palagay ko sila ang dapat mag-resign kung meron delikadesa. At kapag sila nag-resign, pwede namang magkaroon ng special election para punuan ang kailang maiiwan. Di ba, Alan Peter Cayetano? So, malinaw na parang meron siyang gustong pagtakpan. Kaya kahit na labag sa batas ang kanyang panawagang snap election, ay kanyang pinaputok. Pero, Mr. Cayetano, matatalino na po ang mga Pilipino. Alam namin at alam ng mga Pilipino kung ano ang naaayon o hindi sa ating saligang batas. Ang iyong pakulo na sinasabing ito na wala sa hulog, labag sa saligang batas. Kung ang panawagan mo resign sa mga kasamahan mo, mas katanggap-tanggap kasi legal yun kung meron delikadesa. Ang problema wala. Kaya wala tayong aasahan na magre-resign na mga kaalyado mo at kinakampihan mo, Mr. Cayetano. Yun lang po yun. Okay? Anong inyong masasabi? Samantala, nako, balikan natin sandali itong ethics complaint laban kay Cayetano tungkol sa pagtanggap niya ng 30 milyong halaga ng donasyon mula sa kontraktor na pareho silang umamin. Umamin si Escudero, umamin din yung kontraktor na nag-donate siya. Labag yan sa batas. Bawal yan ayon sa COMELEC. Kaya ngayon ay iimbestigahan ka ng COMELEC. Hindi ka sinisingle out, hindi pinipiling ikaw lang. Ikaw kasi ang umamin, kaya merong basihan ng COMELEC na ikaw ay ipatawag at pwede kang ma-disqualified kasi umamin ka, Mr. Senator. Abogado ka, di ba?
Escudero, pero umamin ka eh. So may pananagutan ka sa election law dahil sa pagtanggap mo ng donasyon, kasi bawal na bawal tumanggap ng donasyon ang politiko o kandidato sa mga kontraktor, lalo na kung ito ay active na kontraktor at may kontrata sa pamahalaan, kasi yan conflict of interest. Bakit hindi nyo alam yon? Kung alam nyo, bakit nyo kinakalimutan yon? Eh hindi na ho pwede ngayon yan. Matatalino ang mga Pilipino. Alam nila kung ano ang dapat gawin at ano ang mga sinasabi nyo na papag-aralang mabuti yan. Di ba? Ano inyong masasabi yan? Unang-una, bago natin iwan yung isyong yan, ethics complaint, baka hindi umusod ito. Yung ating aasahan lang, yung sa COMELEC. Alam mo bakit? Kasi ang chairman ng committee niya, yung kaalyado ni Escudero, si Robin Padilla. Si Senador Padilla, ang chairman ng ethics committee, anong aasahan mo dyan? Sa palagay mo, kanyang didisiplinahin si Escudero? Sa palagay mo, kaya niyang bigyan ng sanksyon si Escudero dahil sa pagtanggap ng donasyon? Malabo yan. Pero sa COMELEC, dahil ang COMELEC ang siyang merong kapangyarihan na magdisiplina sa politiko at political party, kung lumalabag sa batas, yun ang ating aasahan. Pero yung committee ethics na yan, na hawak ng kaalyado ni Escudero, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Huwag na tayong umasa dyan. Pero merong formal complaint, abay dapat dinggin. O yan, Senador Robin Padilla, kung gusto mong magpasikat at makita kung ikaw ay merong alam at kakayanan na gawin ang trabaho mo, tingnan natin, kaya mo bang disiplinahin si dating Senate President Escudero dahil merong formal na reklamo sa kanya na nasa iyong komite. Ayan. Okay? Samantala, naku, ang aga ng paninira nila kay Senador Risa Hontiveros. Alam na alam mo yung galaw ng mga pro Duterte at saka kung ano man ang kailang gustong palabasin. Pati mga media at political, mga vlogger ay bumabanat ngayon kay Hontiveros. Bakit takot kay Hontiveros? Tapos na ang term niya sa 2028 Bakit niya pinagtutulong-tulungan si Hontiveros ngayon? Ayun lang naman ang mayroong kredibilidad dyan sa Senado. Pag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan, yun nga yung kumontra doon sa resolution sa house arrest ni Duterte. Di ba? Para sa bayan yun. Bakit ngayon pinagtutulong-tulungan ng mga ibang siguro ibang agenda? Yung niya mapapansin? Sinisilip yan ng mga Duterte followers, itong si Risa Hontiveros. Hindi naman yung magigibayang senadorong yan kasi may paninindigan yan. At saka tapos na ang kanyang term hanggang 2028. Anong pinangangambahan nyo? Baka tumakbo sa national position? Bakit kinakabahan kayo dyan? Kay Risa Hontiveros? Wala naman kayo mapapala dyan Sa ayaw at sa gusto nyo, tapos na ang term yan. Maliban lang kung tatakbo sa national position, yun ba yung inyong kinababahala? So, nagtatanong lang po.